Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng araw-araw na kwento sa buhay ng isang senior citizen o isang retiree. Alam niyo kaninang umaga, gumawa ako ng video content ng isang YouTube channel ko. Kasi yung isang YouTube channel ko, matagal ko ng channel yon, mga 3 years na. At doon nagsimula ako tungkol sa mga exercise. Ako kasi, ang tawag sa akin noon bald runner. So, nagsimula ako sa mga pagkikwento sa kung paano maging malakas tumakbo. Sinasabi ko yung mga activities ko. Pero hindi po nagkaroon ng magandang reception. Palagay ko hindi naman tayo masyadong popular kaya wala masyadong nanonood. Up to the point na nagmix ako ng mga cocktails gano'n kasi nakita ko sa mga ibang YouTube channel na maganda yung traction pero wala rin. Pero natuto rin akong gumawa ng mga cocktails dahil doon sa napapanood ko sa ibang YouTube channel. Hanggat nagsimula akong mag product review or mag unboxing, yung mga bagay-bagay na binibili ko kagaya ng damit, sapatos, sneakers, yung sunglass and everything na tungkol sa sinusuot. At nagkataon naman na COVID-19 lockdown noong 2020. Dahil noon hindi ka na makakalabas, hindi na ako nakakatakbo. Nakakatakbo pa rin pero hindi na ako nakakalabas para mag-video. So ang ginawa ko, gumawa na lang ako ng mga product review at saka yung mga unboxing. At napansin ko na marami palang nanonood sa fashion. Lalong-lalo na nung ako ay na-introduce sa mga heritage boots, yung mga selvage denims, Levi's. Yung selvage denim kasi gawa sa Japan. Ito ay ginagawa nila doon, wini-weave nila at nire-reproduce nila yung mga suot ng unang panahon. Yung mga unang Levi's, unang maong. So nahilig po ako doon to the point na nagkaroon ako ng mga online purchases para unbox ko at saka nagkakadak ako ng product review hanggang sa napunta ako sa mga competition sa Denim Fade Competition International at nananalo naman ako. Kaya doon po nagkaroon ng magandang traction or viewership ng aking YouTube channel, yung una. So hanggang ngayon, minemaintain ko pa rin yung tungkol sa fashion, lalong-lalo na tungkol sa Levi's, maong, yung mga selvage denims na gawa sa Amerika, gawa sa Europe, at saka gawa sa Japan. To the point na nagpunta pa nga ako sa Japan para lang makabili ng mga gamit na pwedeng isuot para mai-share ko sa aking mga audience. So anyway, so ganun po ang nangyari. So kaninang umaga, kasama rin po yung everyday na paglalakad ko, present ko yung isang concept ng isang kaibigan ko sa Instagram at saka follower ko rin sa YouTube channel tungkol sa patina. Ang ibig sabihin ng patina, kung paano nagiging luma yung boots kasi nagbibigay ng karakter kasi yung patina or mga gas-gas or pagbabago ng kulay ng isang boots. Yun po ang gustong-gusto ng mga rugged wear customers. So, nanalo din po ako. Nanalo ako sa Denim Fade, pero nag-top 200 din ako sa yung paggagawa ng patina. Pero since the first time na nag-join ako, hindi na ako sumali kasi napansin ko merong favoritism Kung kinakailangan mas mahal yung boots mo, yun ang tinitingnan nila na gauge. So, nawalan ako ng gana, tumigil na ako. Pero sa Denim Fade Competition, tuloy-tuloy pa rin ako. At doon ako nagkakaroon ng maraming viewership at saka mga subscribers
dahil fina-follow up nila yung kung ano yung ginagawa ko sa denim ko para maganda yung fade, maganda yung mga honeycombs, mga maraming terms yan eh, pati na rin sa boots. So kaninang umaga, ginamit ko yung boots ko, finiture ko yung boots ko at saka yung denims ko kung paano ko ginagamit sa aking paglalakad. At i-share ko pa nga sa mga viewership ko yung idea ko tungkol sa paano palulumain yung boots by counting the number of steps at saka number of kilometers or miles habang ginagamit mo isang boots. So kanina gumawa ako ng content ko. Pagkatapos ng pagkagawa ko ng content ko, naka-exercise ako mga 1.5 hours na paglalakad dito sa backyard ko. Talagang pawis na pawis ako dahil naka-denims ako at saka naka-boots. Pagkatapos nun, naligo ako, nag-lunch, simple lang na lunch, and then nagpunta ako sa Harbor Point, sa bangko. Kasi sa bangko, before the end of the month, meron akong binabayaran doon sa kaunti naman balance ko sa credit card. Kasi ginagamit ko yung credit card ko kahit na special yung credit card ko dahil dati-dati pag senior citizen ka na, hindi ka na bibigyan ng credit card eh. Pero buti na lang maganda ang credit standing ko at saka meron akong deposit sa bangko at siyempre nabigyan ako ng credit card at ito ngayon ang ginagamit ko pag nagbibiyahe ko. Pag nagbibiyahe naman kasi ako, cash ang dala-dala ko. Pag nagpupunta ako sa Amerika, cash. Kung hindi, dinadala ko lang yung credit card ko just in case for emergency. So, ganun po, pagpunta ko sa Japan, nagamit ko ng kaunti yung credit card ko dahil bumili ako ng gusto kong boots eh. So, anyway, kaunti lang yun. Wala pa yatang 30 milyong 30,000 pesos yung balance ko doon. Kaya nagpunta ako doon, binayaran ko yung portion na nakabudget sa aking pension. So nagbayad ako doon. So bumaba na yung utang ko at bababa din yung interest. Para tama-tama next month makapunta ako sa Japan, meron akong gagamitin ng credit card just in case. Kanina, pagka galing ko sa bangko para magbayad ng utang ko sa credit card, nakatanggap ako ng message, yung email. Ang sabi ng bangko ko, by October 26 daw, i-upgrade daw yung credit card ko. Gagawin daw platinum. Nagulat ako kasi silver yata or ewan ko kung ano yung ranking or category yung yung credit card ko. Basta yung credit card ko merong limit na almost mga 350,000 eh. Pero hindi ko naman na gagamit lahat yun dahil malaki yung interest, malaki din yung babayaran mo, kakaunti lang. Mga 30,000 plus yung credit ko doon sa credit card ko. So, baka next month, tapos na yon. Zero na naman ako bago ako pupunta sa Japan. Pero nakatanggap ako ng message na gano'n na i-upgrade daw yung credit card ko to platinum. Talaga itong mga bangko, gusto nila talagang umutang ka ng umutang. Pero yun ang maganda. Pag umutang ka ng umutang, gumaganda naman yung credit standing mo. So, yun po ang ginawa ko kanina. And then, pagkatapos kong nagbayad ng utang sa credit card sa bangko, pumunta ako sa shopping mall kasi nandoon yung babayaran ko ng yung monthly bill ko sa telepono. Yung telepono ko kasi, yon, parang binabayaran ko yung cellular data ko at saka yung unlimited call ko. 1,500 pesos yung binabayaran ko. So, nagbayad ako ng 1,500 and then after that, libot-libot sa mall, lakad-lakad, exercise uli.
nagtingin-tingin sa mga libro, nagtingin-tingin ng mga alam mo na, yung mga bag or whatever, ano. So, tingin-tingin lang yon para maka-exercise. And then, nagmerienda. Nagmerienda ako at ano ba yung minirianda ko? Shakies. Kumain ako ng pizza at saka kaunting ano ba yon? Hot wings. Ay, kaunti lang naman yon para ano lang, para merong kaunting merienda habang naglalakad sa mall. And then, sabi ko, pasok nga ako dito sa Uniqlo kasi paborito ko yung Uniqlo store eh. Di, mamaya nakita ko, merong sale. Nako, patay tayo dito, sabi ko. Yung 590 pesos na makapal na mga ganitong t-shirt. Kasi mahilig ako sa t-shirt eh. Kasi maganda ang t-shirt dito sa Pilipinas dahil very comfortable. Lalong-lalo na yung Uniqlo kasi makapal at saka maganda yung rib niya dito sa leeg. Hindi nag-i-stretch. Talaga na-maintain talaga yung rib dito, makapal. Kaya, ayun, nakita ko 390 na lang. Sabi nung sales lady, Sir, last day na ngayon. Kasi kilala ko ng sales lady. Kasi palagi akong dumadaan sa Uniqlo eh. Sir, last day na ngayon. So, take advantage kasi by tomorrow, sabi ganon, babalik ulit yung 590. Alam niyo kung ilan yung nabili ko? 7. 7 t-shirts. At yung 7 t-shirt na yan, alam niyo, marami akong collection ng t-shirt, lalong-lalo sa Uniqlo. Kasi, alam niyo, yung mga iba, at kung hindi ko nagagamit, or nagamit ko minsan, ito ay nireregalo ko sa mga staff ko dito. Kung hindi, binibigay ko sa mga pamangkin ko. Kung hindi, yung mga, alam nyo na, yung mga kaibigan ko ng mga runners, na siyempre regalo. Kahit na minsan lang nagamit mo, kung minsan meron pang ang tag eh. Pag ano. So itong mga koleksyon ko, kung minsan pinamimigay ko. Marami akong kaibigan kasi sa YouTube, kasi sa YouTube channel. At saka yung mga followers ko at mga runners, ganon. So ito ay binibigay ko sa kanila na regalo during Christmas time, pag Pasko, ganon. So meron din akong kaibigan ng mga vloggers, kasi yung mga vloggers na yan, sila ang tumutulong sa akin sa mga technical aspects. Hindi ko alam yung mag-edit, hindi ko alam kung paano gamitin ang mag-download ng mga videos. So tinuturuan nila ako through online. Ito naman natutuwa naman ako dahil meron akong natututunan dito sa mga mas bata sa akin, saka mga galing na vloggers. So, ayun, binibigyan ko sila ng mga gift nila pag Pasko at kung minsan pag birthday nila. So, hindi naman nila inaasahan. Palagi, mamaya sasabihan ko lang sa kanila, oy, i-message mo sa akin kung saan yung address mo. Bakit sir? Meron ako ipapadala sa inyo. Okay. So, ipapadala ko ganon. Wala. Sabi ko, wag yung i-announce basta, ayan. Basta sabihin nyo lang sa akin, i-acknowledge nyo lang sa akin na natanggap nyo. So, pinapadala ko sa LBC. So, everybody's happy. So, yun. Actually, marami din akong collection ng mga denims. At iniisip ko na yung mga iba, pamibigay ko na. At nahilig din ako sa Levi's. At alam niyo, meron akong binibisitang store dito sa Subic Freeport, to the point na talagang suki na kami doon. Kung minsan pag meron akong pinapatabi, inaabot ng 1 buwan o 2 buwan, nandun pa rin. Kaya, ayun, nai-set aside kasi yung size ko, size 30, karamihan ng mga Pilipino yun ang size, kaya biglang nawawala yung size na yan. Pero alam nyo, yun ang hilig ko kasi. Kung minsan nagkakaroon ng sale, kung minsan nadadagdagan yung points ko, kung minsan libre yung binibili ko dahil sa dami ng points na na-earn ko, dahil ako ay isang, hindi ko na alam kung ano yung level ko as a customer ng Levi's. Sa Levi's USA, ganun din, preferred customer ako.
pati rin dito sa Levi's Philippines. So kanina, pagkatapos kong bumili sa Uniqlo, umuwi na ako at nandito na ako para gumawa ng isang video na naman para sa inyo. So yun po ang nangyari sa akin ngayong araw na ito. So easy lang, nagkaroon ako ng dinner. Alam nyo ba kung anong dinner ko? Malunggay. Ano? Malunggay. Lagyan na lang ng kaunting bagoong, pinakulo. Ayun na. May tinadtad na luya at kaunting sibuyas at saka bawang. Ayos. Yun na ang dinner ko. So, yun lang muna ang aking kwento ngayong araw na ito at salamat po sa inyong pakikinig at panunood dito sa munting YouTube channel na ito ng isang senior citizen at retiree dito sa Pilipinas. So, yun lang po at magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye!